Char! Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my short vlog for our today's short episode. Today is Sunday, naka-rest day po tayo. And kakatapos ko lang maligo, kumain at maglinis ng bahay. Yeah. So, medyo naging productive tayo for today. But for this episode guys, yan, isang short topic lang naman tayo and may gusto kong i-introduce din sa inyo na I hope sa karamihang mga foreign workers, lalo na sa mga kabayan po natin na nagbabalak magtagal, manirahan dito sa Croatia. Ayan, I hope makatulong po at makapagbigay ng ilang idea ang vlog ito para sa inyong mga future references. But before anything else, if you haven't yet subscribed, and if you are new to this channel, please help me to reach 14,000 subscribers. Maraming salamat po. So recently, a while ago pala, nag-live ako. Yeah. And karamihan sa mga message na nare-receive ko during my live is, worth it pa ba magtrabaho sa Croatia this 2026 at sa mga susunod pang taon? Yeah. Marami sa inyo ang nakakabasa ng hindi magaganda. Maraming mga na-inspire. Maraming mga natatakot, curious. At the same time, nakikita ang Croatia as their stepping stone para makapasok ng Schengen. EU, diba? Dahil huwag tayo magpatumpik-tumpik pa. Marami sa mga kababayan natin ang nangangarap din makapag-Europe. And among all the Schengen countries, guys, isa ang Croatia sa may pinakamabilis na makapagpapasok ng mga foreigners. Dahil nga, hindi lang kayo papasok dito ng illegal, papasok po talaga kayo dito ng may proper documentation, may permit, at the same time, talagang dadaan kayo sa legal na proseso. Dahil hindi naman kayo basta-basta pwede makapagtrabaho dito na walang papeles. So, I made this video para mag-spill lang ng ilang mga point of views ko. Again, hindi po porket ang opinion ko ay, alam mo yun, taliwas sa perception ninyo, ay kailangan pare-parehas tayo ng perceptions. No? So, ano kasi guys, to be honest, iba-iba tayo ng pananaw para sabihin, worth it pa ba makapag mag-Croatia this 2026? Iba-iba tayo ng reasons. Iba-iba tayo ng kakayahang makapunta ng isang bansa. Dahil, let's be real, para makapunta kayo ng Croatia guys, kailangan nyo maglabas din ng pera. Yes. Pangalawa, diba, kailangan na rin i-consider yung duration ng trabaho. Yung dalawang factor na yan guys, ang kailangan nyo isaalang-alang bago kayo mag-pursue, bago kayo pumirma ng isang kontrata, bago magtrabaho rito. So, worth it ba ang Croatia kung gagastos tayo ng daang-daang libong piso? Okay. Ako naman, ang lagi ko namang sinasabi guys, na alam mo yun, kung ang pera po ay magiging problema, kung ang pera ay uutangin pa, at kung hindi talaga kaya ng bulsa yung pang placement fees para makapunta dito, di ba? Sabi ko nga, ang Croatia guys ay makakapaghintay. Sa hirap ng buhay ngayon, parang hindi na, alam mo yun, imbis na madaliin natin na makaalis tayo, pero pagpunta natin dito, baon naman tayo sa utang. No, hindi aalis ang Croatia, makakapaghintay siya. Kumbaga, kung talagang gusto niyo pumunta dito, mas mainam na pag-ipunan. No, kasi ang dami niyo na pwedeng gawin doon sa placement fees. Ang dami niyo pwedeng ang dami niyo kailangan, pwede pang i-consider, no, doon sa mga daang libong piso na ipambabayad niyo dito. But again, it's up to you. Nasa inyo po ang desisyon. If you will just ask me. Kasi ang hirap mabaon sa utang. I know. At the same time, alam mo yun, parang hindi lahat ng tao ay may kakayahang makapagbayad agad. Kaya nga, minsan dumadaan talaga tayo sa butas ng karayo, mangungutang tayo. Pero, kung yung pangungutang kasi guys, ang magbibigay sa inyo ng stress, ng anxiety, alam mo yun, hindi po siya basta-basta mababawi. Yeah, hindi siya basta-basta mababawi. Dahil syempre, gagastos kayo dito, di ba? Kailangan yung i-consider yung cost of living. No, sometimes, mas masarap pumunta kayo dito na alam yung kada sahod, wala kayo iisiping malaking bayarin,
na may interest, di ba? Wala kayong, alam mo yun, kung papadala lang kayo sa Pilipinas, makapag-save kayo, then you will treat yourself. But then again, hindi ko po sinasabing huwag kayo mangutang o mangutang kayo. Wala akong sinasabing ganun. Kumbaga, this 2026, sa sobrang hirap ng buhay, sa dami na nangyayari, mas mainam na pag-ipunan muna natin. Pangalawa, kung kayo ay gagaling pa ng Middle East, diba? So, kung gagastos, kung malaki na naman yung sahod nyo dyan, kung stable na yung trabaho ninyo, gagastos kayo ng 100,000 piso papunta rito. Ang nakuha yung trabaho ay seasonal job. Again, pag-isipan nyo pa rin. No? Yes, you can afford the placement fees. Pero kung ang pera po talaga ay ginagapang ninyo at ang nakuha na inyong trabaho ay seasonal, pag-isipan nyo pa rin. As much as possible, kung kaya nyo makahanap ng yearly job, yearly job. Yun ang i-priority natin. Bakit? Hindi na siya katulad ngayon guys na kahit seasonal worker kayo, seasonal job ang na-offer sa inyo, guaranteed na yung 9 months makakapagtrabaho kayo. Hindi. Restrictions tayo ngayon, di ba? Matagal na lumabas ang mga working permits, idagdag mo pa ang visas, marami ng mga requirements, marami ng mga kailangang ipa-apostille, di ba? So, as much as possible, ang hanapin nating trabaho po ay yung tuloy-tuloy na trabaho. But then again, nasa inyo pa rin po ang desisyon. No? So, hindi ko kayo para hadlangan sa mga plano ninyo sa buhay. But, ito po ay isang paalala lang. Yeah. Ayan. So, kung kayo ay wala problema sa placement fee, go! Pumunta kayo dito. Mag-apply kayo dito. Seasonal man o hindi. Go. It's your life. Basta make sure na tayo po ay nag-apply sa legit na agency na may legit na employer at dadaan ng legal na proseso ang ating mga working permits. Napakadami. Lalo na sa Middle East ang mga manloloko. Kaya mag-iingat kayo. Sa mga kabayan na sa Pilipinas na merong contact sa Middle East, ayan, again, huwag kayong papayag na ganun po yung setup. Kung kayo ay nasa Pilipinas, sa Pilipinas kayo mag-apply. Huwag kayong mag-apply sa mga consultancies kung kayo ay nasa Pilipinas. Red flag po yan. Ang mga consultancies na yan ay hihingi lang po ng pera sa inyo. Wala silang pakialam sa mga documentation requirements. Okay? Wag na, wag. Ang dami nag-message sa atin ng ganyan. Sir, nasa Pilipinas po kasi ako. Okay lang po ba magbayad ng ganito o ganyan? Kaso po, ang agency po nasa Dubai. Okay? Hindi po accredited. Not unless accredited ha, pero kung hindi sila accredited ng ahensya po sa atin sa Pilipinas, wag kayo mag-i-invest ng napakalaking pera. Okay? Ang hirap-hirap na po ng buhay ngayon. Pangalawa, ano pa yung sinasabi ko kanina? Ayun, yung duration of contract nga. Maraming mga, kahit nasa Pilipinas, oo, nakakalungkot lang kasi andun na may visa na, plane ticket na lang. Biglang nagbaback out sa employer. Normal po ba yun, sir? Normal po ba yung ganon? Allowed po ba talaga yung ganon? To be honest, unfortunately, yes. Dahil pagdating nyo dito, mag-August na, August, September, October, ayan, 2 months na lang, tapos na ang season. Ang bilis ng panahon, guys, diba? So, kung ang inyo talaga na-applyan talaga is seasonal talaga nag-ooperate. Sometimes yung mga employer, kahit hindi nila gusto, guys, but wala silang choice kasi hindi naman nila control yung pag-release ng mga working permits, yung mga visas, di ba? They have to cancel you before matapos yung season dahil wala na kayong hihintayin trabaho dito patapos na ang season. Pangalawa, kesa matengga kayo ng winter, di ba? Much better na for next season na lang kayo pumunta. At least sure kayo na mahihintayin pa rin kayong trabaho sa kanila. And I hope din sa mga agencies po natin, ayan, sa mga nasa Pilipinas, I hope na huwag po nating pabayaan ang mga aplikante nating naabutan ng cancellations, na may visas na may mga working permits na. No, I hope po na andyan pa rin po tayo kasi ang mga aplikante po natin ay nagbuhos din ng pera, pawis, dugo, ng patience sa paghihintay. Hindi biro yung patience, hindi biro yung, alam mo yun, yung stress, hindi biro yung nangangamba ka, na baka ganito na, baka makancel na, unfortunately, nangyari, no? So, sa mga agencies po natin, mga mom and sir,
I know na hindi po ninyo pababayaan ang mga aplikante natin. I know at sana hanggat sa magbukas ulit yung next season, sana i-prioritize sila, sana ma-deploy sila ng mas maaga, sana ma-consume nila lahat yung buong 9 months na season kasi deserve po ng mga aplikante natin, lalo na yung mga nakansel sa Pilipinas. Ang dami guys, I'm so sorry. Nakakalungkot, but ito yung reality. Isa sa mga cons ng seasonal job na abutan tayo ng cancellation. Sa mga yearly naman na naghihintay pa rin hanggang ngayon, don't worry guys. Yearly naman ang in-applyan ninyo eh. Not unless talagang hindi na nakatis yung employer ninyo, ilang taon na kayo naghihintay, wala pa rin. Ibang usapan na yun. Pero kung kayo ay naghihintay pa ng mga 6 months, 7 months, konting kapit pa. Konting kapit pa. Makakapunta rin kayo dito. And again, sa mga na-cancel sa Pilipinas o kahit sa Middle East, but most of the message na release po talaga ay galing na Pilipinas. Guys, huwag kayong susuko. Kung talagang gusto nyo makapunta rito, ipagpasa-Diyos natin, isipin na lang natin na lahat ay may reason, lahat naman nangyayari ay may dahilan, no? Baka ipine-prepare lang tayo ni Lord sa better opportunity, no? Malay nyo, bigla mag-iba yung ihip ng hangin, malagay kayo sa isang yearly na trabaho, di ba? So, ayun, ipagpasa-Diyos natin, ipagdasal natin na sana sa next season, naka-priority tayo, tayo umalis, no? Dahil deserve po ninyo yan. After everything na nangyari this season, hopefully yung next season na yung calling ninyo. Yeah, ipagdasal natin yan. Anyways, isa rin sa mga iniisip ng karamihan, worth it pa ba mag-Croatia, lalo na ngayon na magiging requirement na ang language exam. Yes, marami pa rin po nalilito tungkol sa language requirement. Okay, ang language exam po, ang A1.1 exam, ay kailangan lang po para sa mga foreign workers, kagaya natin mga Pilipino, na magre-renew, ayan na dumidilim na siya. Ang lakas kasi ng hangin na yun, yung bintana. So, para po sa mga magre-renew ng kanilang mga working permits. So, kung ito po ang inyong magiging first season sa Croatia, hindi kayo required mag-exam. Mag-exam lang kayo kapag kayo ay magre-renew either new or same employer. Basta mag-take effect siya ng June 2027. Yun yung tentative. So, after nun, ayan, requirement na po ang A1.1 exam para kayo ay ma-renew. Hindi pa malinaw sa akin guys kung ano yung mangyayari. Let's say for example, hindi nyo na-reach yung passing grade sa first take nyo. So, aalamin natin sa mga susunod na vlog yan. Kung ano yung consequence or ano yung options pa. Paano kung hindi maipasa yung unang exam na take mo. Anyways, speaking of A1.1 exam, okay, I hope na makatulong itong part na to guys. So, I know some of you, lalo na sa TikTok, ayan, sa Facebook, ayan, kilala si Ivana.HR. Yes, diba? So, recently, naghahanap ako ng mga ways kung paano tayo makakapag-aral, paano tayo magkakaroon ng certificate, yan. And recently, naging partner tayo with Ivana.HR. So, I will put on my screen yung details. And sa mga kabayan natin nasa Croatia na gustong magkaroon ng A1.1, gustong magkaroon ng certificate, gustong matuto ng Croatian language, this is the best way to learn. I know, marami sa atin ang nangangarap, sana makapag-school ako. Kagaya ko, sana makapag-school din ako. Dahil talagang everyday lang talaga. Doon sa everyday na pag-work ko, doon lang ako nagkakaroon ng chance na matuto. Although, hindi talaga. If I will rate myself from 1 to 10, nasa number 1 pa rin po ako. Believe me, hindi po talaga ako fluent. Kaya I'm so proud sa mga kabayan natin na marunong na, ayan, nag-i-schooling, diba? Sana all. Buti pa kayo, ayan. So, I will put on my description yung link, ayan, ng profile natin. And kung kayo ay group, ayan, kung kayo ay group dito sa Croatia, mga Pinoy na gusto pumasok sa school, may option din po si Ivana.HR dyan. At the same time, legit partner, license po yung mga schools, yung na mga partner yung, ano ba sinasabi ko? License yung mga school na partner ni Ivana.HR. So, I will put everything on my description, yung link, para magkaroon kayo ng idea kung paano magkakaroon, saan magte-take, ano yung scope ng program. Yes. So, yun. Aha! Ang dami ko nasabi.
Yun lang. So, overall, ayan, worth it ba mag-Croatia this 2026? Ang sagot po, depende po sa kung anong reason ninyo, bakit nyo gustong pumunta ng Croatia. But lahat ng iyon, guys, kailangan meron tayong considerations. Bakit? Ano yung plano? Ano yung sagot sa tanong na bakit ka ba pupunta ng Croatia? No? Kung ang sagot mo ay parang mag-grow ka as a person, makalabas ng comfort zone mo, diba? Go. Pangarap mo makapag-Europe? Go. Pangarap mo makapag-travel? Go. But, paalala lang, i-consider natin, balansehin natin na in reality, pera ang papatakbo. Oo. Pero naniniwala ako, guys, kaya natin ipunin. Ipunin natin. Yan, mag-ipon tayo para sa pangarap. Dahil, at the end of the day, naniniwala ako, worth it siya. Worth it siya. And, wag natin bigyan ng limit yung mga pangarap natin. Kumbaga, it's normal to put some pointers. Paalalahan natin sarili natin sa mga bagay na dapat natin gawin bago tayo gumawa ng isang bagay. But, pagdating sa pangarap, push natin yan. Kung ano ang sinasabi ng puso nyo, gawin nyo, basta tama, basta planado, basta legal. No? So, yun lang. I hope na somehow nagkaroon kayo ng konting idea sa short vlog na to. And again, check nyo guys yung link, ivana.hr, andyan po yung profile ko. Para, malay nyo, maging kaklasmate tayo. Sa mga schooling, di ba? If ever man. At saka guys, the more kayong mag-enroll, lalo kung sa school kayo talaga magpapasok, makakapag-adjust po yung school sa kung anong oras yung availability ng mga tao. Yeah. And sa mga employers, for those employers here in Croatia, I hope na you gave chance to your people, especially for those people who really want to learn, who are really willing to learn the language. Yeah, I hope that everyone will be able to go in school, to experience the real Croatian course. Diba? Ang tatalino nyo kasi. Sana all na lang talaga ako. Anyways, guys, yun lang. I hope nagkaroon kayo ng idea sa ating short vlog for today. And if you have any more questions or suggestions, i-comment nyo lang. Malay nyo, yan ang ating maging next content sa ating channel. Again, guys, please help me to reach 14,000 subscribers and please don't skip us. Yun lang po. Good luck, mga kababayan, and see you soon po dito sa Croatia. Ciao! Anong magagawa? Laging